Lalarga na pala kami at pupunta na nga kami sa village para sa kasalan. Ayan pala yung bayaw ko, hindi nga siya sasama at siya ang maiiwan sa bahay. Pero kilalang pala kami nitong artista ban. Artista ban talaga. Ako'y takot na takot talaga sa sasakyan na 'to. Kasi naman yung upuan ay pakiramdam ko talaga lulusot ako. Kami lang palang dalawa ni Usman dito sa likod nakasakay at meron nga isang malaking maleta. Siguro itong maleta na ito ay sa isa kong hipag. Kasi 2 days ago nga ay andito sila. Namimili-mili na kasi sila kasi nga sa isang buwan ay ikakasal na yung isang pamangkin ni Adil. Hindi siguro nagkasya to sa sasakyan kaya iniwan nila kaya ngayon kami ang magdadala. Ayan palang dalawang batang lalaki na yan ay anak nga ng kuya ni Adil. At yung nakatalikod naman ay si Ami nga. Yung isang batang hindi masyadong makita ay pamangkin din ni Adil yan. Anak ng sumunod sa kanya. Tapos ayan ipakita ko pala sa inyo yung mga nadadaanan namin. Unang-una na nga dyan yung isang katutak na baka na yan. Tapos ito mga tubo naman yan. Sobrang daming tubo dito. Tapos marami din dito yung mga palay na tanim. Ayan. Meron din dito mga kulay dilaw na ganyan. Hindi ko alam kung ano yan. Andito na pala kami at ayan nga yung paboritong pamangkin ni Adil. Napakabibo ng bata na yan, kamukhang kamukha ng nanay niya. Sobrang tagal nga ng binahe namin, halos 2 oras yata. Kaya itong mga bata, tignan nyo, gustong pagkababa, talaga naman nagtatakbuhan sila. At kitang-kita nyo naman ay sobrang aga namin, ano? Ala pang katao-tao. Abe kahit yung magpapakasala, wala pa. Kami ang kauna-unahan talaga. Pero pamaya-maya ay dumating na rin naman yung magpapakasal, yung pamilya na magpapakasal, at saka yung bride. Himala nga eh, sa isip-isip ko, ba't sobrang aga ng bride? Kasi minsan alam nyo ba, magdumadayo kung ganito sa kasalan. Minsan alam nyo, tapos na yung kainan. Nag-uuwian na yung tao, yung bride wala pa. Kasi yung bride nagpapasalon pa, nagpapa-makeup pa. So sobrang tagal mo na yung makeup pa na, natapos na yung celebration talaga, hindi pa siya dumadating. Nakaupo nga kami buong pamilya dyan. Sa gawing kanan ko ay sila Ami, saka yung isa kong bilas. Ay hindi ko naman sila maisama nga sa video at tatakpan ko rin naman ng sticker kaya hindi ko na sinama. Ayan, kami na lang mag-iina. Nagpipicture kaming buong pamilya. Sinasamantala nga namin magpicture dito sa trono habang wala pa nga mga bisita. Kasi oras magsidating yung mga bisita. Naku, hindi ka na makapwesto dyan. Ayan pala yung ikakasal mga kapanay, yung nakatalukbong na naka-brown na yan. Tapos, eto naman yung Pilipini. At may tambul-tambul na naman nga ako narinig. Kaya sa isip-isip ko ay sumilip nga ako dito sa butas. At sigurado dadating na yung lalaking ikakasal. At hindi nga ako nagkamali. O, ayan na yung lalaking ikakasal. Dito sa village, lahat talaga ng kasalan na napuntahan ko ay magkahiwalay nga yung babae at saka lalaki. Pero meron din ako na-attendan dito sa Muzaffargar sa city ay magkakasama na yung babae at lalaki. Magkakahiwalay ng upuan yung kabilang side pero nagkikitaan kasi nga iisang hall lang. Dito kasi sa village ay talagang magkahiwalay, may harang ba. Ayan, ipakita ko sa inyo, ganito yung harang na sinasabi ko kaya hindi mo makikita yung kabilang side. Maliban na lang kung katulad kita na maninilip ay makakasilip ka, diba? At syempre, hindi rin papahuli itong mga babaeng Pakistani. O, nagsayaw-sayaw din sila ng paunti-unti dyan. Ibig-ibig ko na nga rin tumayo talaga at makisali sa kanya. Naiisip ko lang, baka mamaya litiran ako ng biyanan ko eh. At nauto ko pala tong anak ng hipag ko. Tignan nyo, ang ganda-ganda ng masyala. Ay buti nga sumama sa akin at hindi umiiyak. Kadalasan nito, takot sa akin to. Umiiyak to pag kinukuha ko sa nanay. Buti nga ngayon hindi umiyak. Siguro dahil sa camera, nakikita niya yung sarili niya. Kaya ayan, nalilibang-libang siya. Eto pala ang kapatid niya. Yan ang panganay ng hipag ko. Masyala ang pogi, Makikute talaga yung mga pamangkin ng asawa ko. Kaso, mga takot lang talaga sila sa akin. Madalang kasi kung makita, kaya hindi ako kilala eh. Lalo na si Adil. Naku, pag si Adil, masyado kaiiyak na mga yan. At ayan, nag-serve na pala sila ng pagkain. Sweet rice nga itong pagkain at saka chicken curry. Ganyan dito sa kasalan, dito sa Pakistan, lalo na sa village, ay 3 putahe lang yung pagkain. Swerte na pag-4, ganyan. Pero kadalasan talaga, lalo na dito sa village, ganyan lang ang pagkain sa kasalan. Hindi tulad sa Pinas na ang dami-daming putahe, diba? Dito, ganyan lang. Pero hindi ko lang alam kung sa pagmayaman, diba? Syempre, pag mayaman, ay baka sakaling sobrang daming handa, diba? Dito kasi sa village, ay halos ganyan lang talaga. Pero may mga nakikita ako ditong kasal sa Pakistan, yung sa mga city talaga, yung mayayaman. Ang ganda ng kasal nila, mga buffet-buffet talaga, buffet ba, bapit? Basta
Buffet ano, ang daming pagkain. Sabi ko nga sa asawa ko, kailan kaya ako makakatikim naman ng gano'n, nakasalan yung pagyayamanin. At pagkatapos mo ngang kumain, ayan, may mga kumukuha na ng pinagkainan. Ay kahit nga hindi ka pa tapos, eh, kukuhanin niya na yung, yung pinagkakainan mo eh. Tapos sinihiwalay nila yung mga kanin, ganyan, at saka yung ulam. Siguro iuuwi nila. Ganyan kasi dito, yung mga bata na yan, mga nangunguha yan ng mga tira-tirang ulam, kanin, tapos ayun, inuuwi nila. Pumunta na pala dito sa side ng mga babae, yung groom, at pupuntahan niya na nga yung bride niya. Ay, ang mga babaeng lumalapit na yan, ay siguro mga kapatid niya yan. Kung mapapansin niyo pala, ay medyo papadilim na, kasi nga mag-aalas 6 na yata niyan. Ayan na nga pala yung groom, at ayan nga yung bride niya. Nakatalukbong pa rin hanggang ngayon. Minsan naman yung mga bride, tinatanggal naman nila yan. Kunwari may pupunta sa kanila, picture, tinatanggal niya yan. Pero hindi ko alam to, bakit halos buong oras yata ng kasal niya eh, talaga nakatalukbong lang siya. Pero sa totoo lang, ay napakaganda ng bride na yan. Sa lahat ng bride na napuntahan ko, ay siya talaga ang pinakanagandahan ko talaga. Ang ganda-ganda ng mukha ng bride na yan. Yung ilong ay shadow, tangos talaga. At saka medyo maamo kasi mukha niya. Tuwang-tuwa nga ako dito sa groom dahil nga punong-puno na yung lig niya. O buti na lang talaga magaan yan. Ay daig niya pag-graduate. Ang pinsan buo pala dito ni Adil ay yung ang babae. Ito palang kasal na ito ay arranged marriage to. Pero kita niyo naman mukhang haping-happy na may lalaki. Ano? At yan pala nagpapapicture na yan. Ayan nga ang tatay ng bride. At baka pala may magtanong, bakit puro sa lalaki nagpapapicture? Bakit ala sa babae, ganyan. Ay kasi mga kapanay, tapos na siya. Kanina ay puro sa kanya nagpa-picture yung mga yan. Bawat dumadating bisita, sa kanya dumidiretso yan. Picture dito, picture doon. Eh ito kasing lalaki, huli natong dumating dyan, diba? Kaya ayan, puro sa kanya ang picture. Tapos, puro sa kanya ang sabit-sabit na ganyan. Ay sa sobrang dami nga, ayan, o, isasabit niya sa kanyang tatay ang iba. Sigurado ako tatay niya yan at kamukhang kamukha niya eh. O, tignan nyo, kamukhang kamukha, ano. May nagtatanong din pala, Madam, uso ba dyan nagre-regalo? Ayan mga kapanay, o, 3 piraso lang yung regalong nakita ko dito. Ang kadalasan talaga nila ditong binibigay ay pera nga. More and pera sila kaysa regalo. Hayaan nyo, sa susunod magre-regalo ako ng baso.